Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ako, Jero, nitong nakaraan, di ba nabisto sa hearing ni Senator Win Gatchalian yung kanyang pagpalya. Palyado to si Bibi Sara eh. Palyado siya recently eh. Yung pagpalya niya sa DepEd, napabayaan na niya yung DepEd, di ba? Ano nangyari? So, nangyari, merong nahuli si Senator Win Gatchalian na 19,000 plus na ghost students na binabayaran ng DepEd. Oo. Palyado kasi DepEd ngayon eh. More than 19,000 yan, more or less. Saan na yun? Ayan o. 19,139 na ghost students mga Kojero. Antindi na ito. Ibig sabihin, merong 19,139 na lehitimong mga bata ang hindi nabibigyan ng scholarship. Dahil dyan sa mga ghost students na yan. At alam nyo kung kailan nag-umpisa? Panahon ng tatay niya. 2016, 2017. Antindi nyo guys! Ang titigas ng mga mukha. Antindi nyo. Oo, magkano ginastos daw? Kasi nag-e-expect pa sila ngayon ng refund. 239 million pesos ang expected nila to be refunded. Tapos yung isang eskwelahan, naka 80 million in terms of refund. Grabe namang palya to. Million. Parang 125 million. Ay, hindi ko siya babatigosin sa confidential funds kasi ako naniniwala ako dun sa proseso ng confidential funds. So hindi ko siya babatigusin doon. Pero dito babatigusin ko siya. kasi ito mga Kojero, this is well within the purview of the Department of Education. Trabaho niya to eh. Simply put, trabaho to ni Bibi Sara bilang secretary ng Department of Education. Actually mga Kojero, nadagdagan pa yan yung 19,000 na yan. Dati, March 1, 2024, 12,000 lang yan. Marami na nga yung 12,000 eh. Napakarami na nga ng 12,000 guys. Napakarami na ng 12,000. Promise, napakarami na nun. Pero nakuha pa niyang hindi mag-comment. Hindi niya inaksyonan to mga Kojero. Hindi niya inaksyonan up until March 20. So ibig sabihin, for 20 days, anong pinagagawa ni Bibi Sara dyan? We don't know. Hindi natin alam kung nasaan siya. Well, alam natin pala kung nasaan siya. But not here. Wala siya dito. Hindi niya inasikaso to. It seems mga Kojero, the cracks are showing kay Bibi Sara. The cracks are showing. Ano ibig sabihin ng the cracks are showing? Yung mga lamat niya, yung unti-unti nang nakikita. Yung mga bagay na hindi natin nakikita dati dahil either tinatago ng mga supporters niya or sinobrang build up kasi sa atin ng media tsaka ng mga supporters niya o dahil sa sobrang galit lang siguro natin sa mga dilawan kaya hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. Ngayon lumalabas na siya. So, ewan ko lang. Diba? Well, it's up to them. Bahala siya. Pero ang sabi niya, ito na nga, may update na nga. Oh, finally. Hindi ko alam kung dahil ba napuwersa na siyang sagutin itong issue na to. Pero, nag-comment na si Bibi Sara dito kahapon. Dapat i-vlog ko to kahapon kaso wala eh. Wala, nag-aral tayo. Nag-comment na siya finally. Sino comment queen? Nag-comment na finally sa isang issue. Sabi niya, VP Duterte, DepEd immediately acts on GasPed discrepancy. Immediately na pala yun. Simula March 1, 2024, tapos umaksyon ka March 21, 2024. How do you define immediately? Ano pong definition nyo ng immediately? Pwede pong paki-explain. Umabot ng 20 days. Anong klase mo yung immediately na aabot ng 20 days? Bakit kaya yung confidential fund na 11 days lang? Pero dito sa solusyon dito sa problema na to, 20 days wala pa rin. Diyos ko. Yung mga DBS mga Duterte Balahura supporters, wag kayong aalis ha. Huwag kayong aalis.
Papaiyakin ko kayo ng papaiyakin. Ay, no. Ganun pala ibig sabihin ng ano, no? Ganun pala ibig sabihin ng immediately sa mundo ni VP Sara. 20 days. Ay, no. Sabi ni VP Sara. Kung meron tayong nakikita na discrepancy doon sa billing ng private school, agad natin iyon inaaksyonan. Ay, okay, inaaksyonan na raw. Kaya din na-establish ang GASO. Okay, so yung government assistance and subsidies natin sa DepEd dahil nga dito sa nakikitang discrepancies. Okay. Ang ginagawa natin dyan, kung meron tayong nakikitang problema sa kanilang billing, unang-una hindi natin pinapabayaran. Siyempre, dapat lang. May problema ka nga sa billing, ba't mo babayaran? Stop payment. Okay, pangalawa, pag nabayaran at nakita natin na hindi karapat-dapat or merong mali or merong problema sa billing, pinapa-refund, pinapabalik sa DepEd yung bayad. Okay. So, inaksyonan na raw nila. Yun daw yung sinasabi ni Bibi Sara. Inaksyonan daw nila. Kailan kaya? Kasi alam nyo mga kutsero, kung inaksyonan to, dapat hindi dadami ng 19,000. Hindi dadami ng 19,000 yung Go students nyo. Hindi siya dadami ng 19,000. Kasi nag-umpisa ka sa 12,000 eh. Ayan o. Ito yung unang na-expose eh, 12,000. Masama na nga yan eh. Masama na nga yung bilang na yan para sa atin eh. Tapos, after 20 days, malalaman natin na, saan yung kanina? 19,000. Dumagdag. Bakit ganon? Bakit ganon, guys? Bakit ganun po? Office of the Vice President. Office of the Secretary of Education. Bakit nadagdagan? Unless magkaiba yung numero tinitingnan nila. Kasi ang nagsasalita dito is what do you call this? COA, Commission on Audit. Dito is DepEd. So magkaiba kayo ng numero, COA at DepEd. Bakit ganun? Ang daming problema ng DepEd, guys. Promise. Ay, bakit ganun? Bakit naman ganun, BP? Alam nyo, ngayon naniniwala na ako na hindi talaga totoo mga survey. Alam nyo kasi mga kutsero, pag sinabing opinion survey, let's take it as it is. Opinion survey. Opinion lang. It doesn't reflect facts. Hindi ibig sabihin na may mga tao na nagsasabi sa opinion survey nila na si VP Sara ang top performing. It doesn't necessarily mean that it is true. Hindi ibig sabihin na totoo yun. Pananaw lang ng tao yun. Pero hindi naman alam kung ano yung nangyayari sa loob eh. Ito, tulad nito. Alam kaya nung mga sumagot sa survey na may mga ganito, may mga Go students ang DepEd. Diba? Alam kaya nila yon? Alam kaya nung mga nag-survey? Hindi ko alam. We don't know. But, kasi pinagyayabang nila eh. Buti sana kung di nila pinagyayabang, okay lang eh. Kaso pinagyayabang kasi, lalo na mga Duterte Balahura supporters, yung bayaderos, tapos yung isang yung kumakain ng microphone. Yun. Sila, pinagyayabang kasi. Ang problema, hindi naman nila naiintindihan yung pinagyayabang nila. Pag sinabing opinion survey, opinion. It is an opinion. Pag sinabing opinion, totoo ba yun o hindi? Well, it can be true, it can be false. Kaya nga opinion eh. Subjective. Ganun yun. Hindi siya dapat tratuhin as a scientific fact. Kasi nga, it's an opinion. Pati babaeng walang ligo. Sino ba yung walang ligo na yan? Nakakadiri naman yan. Ligo-ligo din pag may time. Anyway. Ay, nako. Diba? Diba? Parang gano'n lang naman kasimple ang buhay, mga kutsero. Huwag natin i-complicate ang world. Simple lang ang world, guys. Simple lang ang world. Huwag natin i-complicate ang mundo. Kaso ang problema ganito. Ito pa pala. Etong si VP Sara, medyo sumagot. Hindi nga sinagot directly. Pabebe nga eh. Pabebe nga mga kutsero. Sobrang pabebe talaga si VP Sara. Naalala nyo to? 2 weeks ago. Duterte in 2028 floated at pro-Kibuloy rally. Sino ang nito? Sino ang nagsulong nito? Si Panelos, Salvador Panelo. Siya yung may gusto niya. Siya lang naman. doon sa peking people power nila. Doon niya sinabi yan sa peking people power nila. Yung people power nila na walang pumunta. Nag-expect sila ng may mga sasama sa kanila. Hindi sila nadagdagan. Malamang sa malamang nagpalipad pa sila ng daang-daang mga estudyante galing sa Jose Maria College. Ano yung Jose Maria College? Yun yung eskwelahan ni Kibuloy. Sa Davao.
Malamang sa malamang, yung mga batang, mga teenager na nakikita nyo doon, hindi galing na Maynila yun. Malamang doon galing yun. Sa Jose Maria College. Minsan nagtataka ko ba't Jose Maria College ang pangalan nun eh. Di ba? Kasi parang Jose Maria Season. Naisip ko lang naman. Hindi ko alam history nun at wala akong pakialam, sa totoo lang. Joma College in short. Anyway. Ayun, so feeling ko, doon sila naghakot sa Jose Maria College. Yung mga bata doon, maraming pera si Kibuloy eh. O di, sponsoran natin. O, back-to-back flights o round-trip flights. O sige, sagot na natin yan. O, pwede naman yun. Pera naman daw ni Kibuloy yun eh. Yung perang minani-laundering niya. Ikaw nang may $350,000 na nilolonder. Pinasok sa eroplano, kaso nahuli. $350,000, guys. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.